Maraming matatanda ang nag-iingat sa kanilang kalusugan sa pamamagitan ng regular na pag-eehersisyo at pag-inom ng gamot. Ngunit may ilang uri ng pagkain na kadalasang bahagi ng araw-araw na dieta na ayon sa mga pag-aaral ay maaaring makaapekto ng hindi ka nais-nais sa kalusugan ng mga nasa edad 60 pataas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 karaniwang pagkain na, bagaman popular at madaling ihanda, ay may potensyal na makaapekto sa puso, buto at metabolismo ng mga senyor. Ang layunin ay magbigay ng impormasyon batay sa siyensiya upang matulungan ang mga matatanda na gumawa ng mas ligtas na pagpili sa pagkain. Ang mga processed meat gaya ng hotdog, ham, longganisa at iba pang pagkaing na curing, pinausukan o nilagyan ng preservatives ay kabilang sa mga pagkain na dapat limitahan ng mga senior. Ayon sa ulat ng World Health Organization WHO noong 2015, ang processed meat ay isinali sa Group 1 carcinogen. Ibig sabihin ay may sapat na ebidensyang nagpapakita na ito ay maaaring magdulot ng cancer sa tao, partikular sa kolon o bituka. Bagaman hindi nangangahulugan na ang maliit na konsumo ay agarang magdudulot ng sakit. Ang regular at pangmatagalang pagkonsumo nito ay nagdaragdag ng panganib sa mga senior na karaniwan ng may mas mahinang immune system at mabagal na metabolism. Bukod sa cancer risk, ang mga processed meat ay karaniwang mataas sa sodium at saturated fat. Sa pag-aaral na isinagawa ng Harvard School of Public Health noong 2010 na sumuri sa mahigit 1,600 na individual, napag-aalaman na ang pagkonsumo ng processed meat araw-araw ay may kaugnayan sa mas mataas na insidente ng coronary heart disease. Para sa mga taong higit sa 60 taong gulang, ang sobrang sodium ay maaaring magpataas ng blood pressure at magdulot ng stress sa kidneys na natural nang humihina sa edad. Ang nitrates at nitrites na ginagamit bilang preservative sa processed meat ay maaari ring magbago sa loob ng katawan upang maging nitrosamines, isang klase ng compound na may carcinogenic properties. Bagaman pinahihintulutan sa maliit na dami, ang patuloy na exposure ng katawan sa mga compound na ito ay hindi inirerekomenda, lalo na sa mga matatanda na may kasaysayan ng gastrointestinal issues. Bukod sa epekto sa puso at bituka, ang mataas na saturated fat sa processed meat ay may kinalaman din sa cognitive decline. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Alzheimer's Disease noong 2019, ang diet na may mataas na saturated fat ay may kaugnayan sa mas mabilis na pagbaba ng cognitive function sa mga matatanda. Habang hindi ito ang pangunahing sanhi ng demensya, ang pagkakaroon ng balanseng dieta na mababa sa saturated fat ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng malinaw na pag-iisip. Sa pang-araw-araw na practice, marami sa mga senior ang kumakain ng mga pagkaing ito sa almusal o merienda dahil sa convenience, panlasa at accessibility. Gayunpaman, kung ito ay hindi maiiwasan, mahalagang limitahan ang konsumo nito sa hindi hihigit sa 1 beses sa isang linggo at pumili ng mga variant na may low sodium label kung available. Mas mainam din na palitan ito ng mas natural na alternatibo gaya ng lutong isda, tokwa o itlog na may mas mababang antas ng preservatives. Sa kabuuan, ang processed meat ay kabilang sa mga pagkaing may mataas na panganib sa kalusugan ng senior kung palagi ang kinukonsumo. Ang pagbawas sa pagkain ng mga ito sa tulong ng tamang impormasyon at pagpaplano ng pagkain ay makatutulong upang mapanatili ang kalusugan ng puso, bituka at cognitive function sa pagtanda. Ang instant noodles ay isa sa mga pinakakaraniwang pagkain
sa maraming tahanan, lalo na para sa mga senior na naghahanap ng mabilis, mura at madaling ihandang pagkain. Subalit sa kabila ng convenience nito, maraming eksperto sa nutrisyon ang nagbabala na ang regular na pagkonsumo ng instant noodles ay maaaring magdulot ng seryosong epekto sa kalusugan, lalo na sa mga taong nasa edad 60 pataas. Una, ang instant noodles ay kilala sa napakataas na sodium content. Sa karaniwang isang pakete ng noodles, maaaring umabot sa 800–1,500 mmol ng sodium, na halos katumbas ng o lumalampas pa sa kalahati ng rekomendadong daily limit para sa mga matatanda. Ayon sa American Heart Association AHA-CA, ang recommended sodium intake para sa mga taong may edad 60 pataas ay hindi dapat lalampas sa 1,500 ml kada araw. Ang sobrang sodium ay may direktang epekto sa pagtaas ng blood pressure, na isang pangunahing risk factor para sa stroke at sakit sa puso, mga kondisyon na karaniwan sa mga senior. Pangalawa, ang instant noodles ay mababa sa fiber, protina, at mahahalagang micronutrients, habang mataas naman sa refined carbohydrates at saturated fat. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Nutrition Research and Practice 2011, natuklasan na ang madalas na pagkain ng instant noodles ay konektado sa metabolic syndrome, isang kondisyon na binubuo ng high blood pressure, high blood sugar, at abnormal cholesterol levels. Ang metabolic syndrome ay nagpapataas ng panganib sa cardiovascular disease at type 2 diabetes, dalawang karaniwang kondisyon sa populasyong senior. Dagdag pa rito, marami sa mga commercial instant noodles ang gumagamit ng monosodium glutamate (MSG) at artificial flavorings. Bagaman kinikilala ng maraming ahensyang pangkalusugan na ang MSG ay ligtas kung nasa tamang dami, ang ilang matatanda ay maaaring maging sensitibo rito, na maaaring magdulot ng sintomas gaya ng pananakit ng ulo, paninikip ng dibdib o pagkahilo. Sa ulat ng FDA noong 2012, tinukoy na mayroong tinatawag na MSG symptom complex sa mga individual na may mas mataas na sensitivity. Bukod sa nilalaman, ang paraan ng pagkakaluto ng instant noodles, kadalasan ay pinirito bago i-package, ay nagdadagdag din ng unhealthy fats, kabilang ang trans fats, na may masamang epekto sa daluyan ng dugo at antas ng kolesterol. Ayon sa Harvard T.H. Chan School of Public Health, kahit maliit na dami ng trans fats ay maaaring magpataas ng panganib sa coronary heart disease, lalo na sa mga matatanda. Sa isang pag-aaral mula sa Journal of Nutrition 2014 na isinagawa sa South Korea, kung saan mataas ang konsumo ng instant noodles, lumabas na ang kababaihang madalas kumain ng instant noodles higit sa 2 beses kada linggo ay may mas mataas na posibilidad na magkaroon ng metabolic syndrome. Bagaman hindi partikular sa senior population ang naturang pag-aaral, ipinapakita nito ang potensyal na panganib ng regular na pagkonsumo. Sa praktikal na aspeto, maraming senior ang umaasa sa instant noodles dahil sa kaginhawaan at abot-kayang presyo. Gayunpaman, inirerekomenda na ito ay huwag gawing pangunahing pagkain. Kung kakain man nito, mas mainam na idagdag ang masustansyang sangkap gaya ng gulay pechay, carrots, itlog o tofu upang mapabuti ang nutritional content. Bukod dito, mas ligtas na gumamit ng kalahating pakete ng seasoning o maghanap ng low-sodium na alternatibo. Sa kabuuan, bagaman praktikal sa panahon ng pagmamadali, ang instant noodles ay hindi inirerekomendang bahagi ng regular na dieta ng matatanda. Ang patuloy na edukasyon ukol sa tamang pagpili ng pagkain ay mahalaga upang maiwasan ang mga komplikasyong maaaring idulot ng ganitong uri ng processed food
sa kalusugan ng senior population. Hiwang mga matatanda ay kadalasang naghahanap ng inuming pampalamig o pantanggal uhaw at sa maraming tahanan, karaniwang pagpipilian ang soft drinks o powdered juice. Subalit, sa kabila ng kanilang matamis na lasa at madaling akses, ang mga inuming ito ay itinuturing ng mga eksperto bilang isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng empty calories at mga sangkap na may negatibong epekto sa kalusugan, lalo na sa populasyong may edad 60 pataas. Ang soft drinks ay mataas sa added sugars, karaniwang sa anyo ng high fructose corn syrup, HFCS, na may masamang epekto sa blood glucose control. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention CDC, ang mataas na konsumo ng added sugars ay konektado sa mas mataas na panganib ng obesity, type 2 diabetes, at cardiovascular disease. Sa edad na lampas 60, bumababa ang insulin sensitivity ng katawan, kaya't ang sobrang asukal ay mas mabilis magdulot ng hindi balancing blood sugar levels at fat accumulation. Noong 2015, ang Journal of the American Geriatric Society ay naglathala ng isang pag-aaral kung saan tinukoy na ang matatandang umiinom ng sugar-sweetened beverages araw-araw ay may mas mataas na incidence ng frailty, isang kondisyon ng kahinaan ng katawan na nagpapataas ng panganib sa pagkabagsak, pagkaospital at kamatayan. Bukod pa rito, ang sobrang sugar ay nag-aambag sa systemic inflammation na konektado sa paglala ng arthritis at iba pang chronic diseases sa edad na senior. Bukod sa sugar content, ang karamihan sa mga soft drinks ay naglalaman ng phosphoric acid, isang sangkap na nagpapababa sa kakayahan ng katawan na i-absorb ang calcium. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, 2006, ang regular na pag-inom ng soft drinks, lalo na ng mga cola-type beverages, ay konektado sa pagbaba ng bone mineral density sa mga babae. Ito ay may direktang epekto sa panganib ng osteoporosis, na isa sa mga pangunahing dahilan ng hip fracture sa matatanda. Sa kabilang banda, ang powder juice na itinuturing ng ilan bilang mas natural o healthy alternative ay hindi rin ligtas. Marami sa mga produktong ito ay may label na fortified with vitamins, ngunit sa aktwal, ang base nito ay refined sugar at artificial na flavorings. Ayon sa pagsusuri ng Consumer Reports 2018, ilang powdered juice brands ay may labis na antas ng lead at arsenic. Mababang antas ngunit hindi ligtas sa pangmatagalang exposure, lalo na sa mga individual na may mahinang kidney function. May mga variant din ng soft drinks at juice na gumagamit ng artificial sweeteners gaya ng aspartame, sucralose o saccharin upang mabawasan ng calories. Bagaman, aprobado ang mga ito ng Food and Drug Administration FDA, may ilang pag-aaral, kabilang na ang Stroke Journal 2019, na nagpapakita ng posibleng koneksyon sa increased risk of stroke at dementia, lalo na sa mga matatandang umiinom ng diet soda araw-araw. Ang mekanismo ay hindi pa ganap na nauunawaan, ngunit ang pagkakaroon ng alternatibong matamis na panlasa ay maaari pa ring magdulot ng insulin response at metabolic disturbance. Sa praktikal na aspeto, ang mga senior na regular na umiinom ng mga inuming ito ay dapat limitahan ang konsumo o ganap na iwasan. Mas mainam na uminom ng malinis na tubig o gumamit ng sariwang prutas gaya ng pipino, lemon o mint upang makagawa ng natural infused water. Ang unsweetened herbal teas ay maaari ring magsilbing alternatibo na hindi lamang ligtas kundi may mga karagdagang benepisyo para sa digestive at immune function. Sa kabuuan, ang soft drinks at powdered juice ay kabilang sa mga inuming tahimik ngunit may malawak na epekto sa katawan ng matatanda.
Ang pagpili ng inuming mababa sa asukal at walang artipisyal na additives ay isang hakbang na makatutulong sa pagpapanatili ng malusog na puso, buto at utak sa paglipas ng panahon. Ang puting tinapay, pati na rin ang iba pang produktong gawa sa refined carbohydrates tulad ng crackers, pastries at instant cereals ay karaniwang bahagi ng dieta ng maraming matatanda dahil sa kanilang malambot na tekstura, madaling nguyain at mabilis na paghanda. Gayunpaman, sa kabila ng kaginhawaang dulot nito, ang mga pagkain na ito ay may limitadong sustansya at maaaring magkaroon ng masamang epekto sa kalusugan, lalo na sa mga taong nasa edad 60 pataas. Ang mga refined carbohydrates ay sumasailalim sa proseso ng pag-aalis ng bran at germ mula sa whole grain na nagreresulta sa pagkaubos ng mahalagang nutrisyon tulad ng fiber, iron at B vitamins. Sa proseso ring ito, ang natitirang bahagi, ang starchy endosperm, ay mabilis makonvert sa glucose sa katawan na nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar levels. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition 2010, ang regular na pagkain ng refined carbs ay may kaugnayan sa mas mataas na panganib ng type 2 diabetes at cardiovascular disease, lalo na sa mga matatanda na may kasaysayan ng metabolic disorder. Ang glycemic index GI ng puting tinapay ay mataas. Nangangahulugang ito ay mabilis nagpapataas ng blood sugar matapos kainin para sa mga senior na may insulin resistance o diabetes. Ang pagkain ng mga pagkaing mataas sa GI ay maaaring magpalala ng kondisyon at magdulot ng mabilis na pagkapagod, mental fog at panghihina ng katawan. Sa isang cohort study na isinagawa sa Nurses Health Study 2014, lumabas na ang mga taong kumakain ng high GI foods araw-araw ay may 37% na mas mataas na risk ng coronary heart disease. Bukod sa epekto sa blood sugar, ang kakulangan ng fiber sa refined carbohydrates ay may masamang epekto sa digestive system ng matatanda. Ayon sa National Institute on Aging NIA, ang kakulangan sa dietary fiber ay isa sa mga pangunahing dahilan ng constipation sa mga matatanda na maaaring magdulot ng discomfort at komplikasyon gaya ng diverticulosis. Ang sapat na fiber intake ay mahalaga sa pagpapanatili ng regular na pagdumi at malusog na gut flora na may papel sa immune function at mental health. Hindi lamang sa katawan nararamdaman ang epekto. Ang cognitive function ng mga senior ay maaaring maapektuhan ng diet na mataas sa refined carbs. Sa isang pag-aaral mula sa Journal of Alzheimer's Disease, 2012, ipinakita na ang mga matatanda na may mataas na carbohydrate intake, lalo na mula sa mga processed at refined sources, ay may mas mataas na posibilidad ng mild cognitive impairment, isang kondisyon na maaaring mauwi sa demensya. Ang posibleng mekanismo ay ang epekto ng chronic hyperglycemia at insulin resistance sa mga bahagi ng utak na responsable sa memorya at konsentrasyon. Karaniwan ding makikita sa mga pagkaing ito ang mga additive tulad ng emulsifiers, preservatives, at synthetic flavorings na maaaring magdulot ng mild na inflammation sa katawan. Ang low-grade chronic inflammation ay itinuturing na risk factor sa maraming degenerative disease sa pagtanda, kabilang ang osteoarthritis, atherosclerosis, at neurodegenerative disorders. Sa kabila ng mga panganib, hindi nangangahulugan na kailangang ganap na alisin ang tinapay o cereal sa dieta. Ang mas mainam ay palitan ang refined carbohydrates ng whole grain alternatives. Halimbawa, ang whole wheat bread, oats, brown rice, at quinoa ay may mas mababang glycemic index
at mas mataas na fiber content. Ayon sa World Health Organization, WHO, ang regular na pagkonsumo ng whole grains ay may protective effect laban sa cardiovascular disease at type 2 diabetes at nakakatulong sa pagpapababa ng body weight. Sa praktikal na aspeto, ang mga senior ay maaaring magsimulang mag-transition sa pamamagitan ng unti-unting pagpapalit ng kalahati ng puting tinapay sa whole grain version o pagdagdag ng prutas at gulay sa bawat kainan upang mapataas ang fiber intake. Ang pagbabasa ng label ng produkto upang hanapin ang 100% whole grain ay makakatulong sa mas matalinong pagpili ng pagkain. Sa kabuuan, ang regular na pagkain ng puting tinapay at iba pang refined carbohydrates ay may tahimik ngunit tiyak na epekto sa kalusugan ng matatanda. Sa pamamagitan ng mas malusog na alternatibo, maiiwasan ang mga panganib na dulot ng blood sugar spikes, digestive issues at cognitive decline at mapapanatili ang mas maayos na kalidad ng buhay sa pagtanda. Ang margarine at iba pang uri ng imitation butter ay madalas na itinuturing na mas malusog na alternatibo sa mantikilya, lalo na para sa mga matatandang may isyu sa kolesterol o puso. Gayunpaman, hindi lahat ng margarine ay pare-pareho ang kalidad o epekto sa kalusugan. Sa katunayan, maraming uri ng margarine, lalo na ang mga lumang formulation, ay kilala sa taglay na trans fats na may masamang epekto sa cardiovascular system, partikular sa mga taong nasa edad 60 pataas. Ang trans fats ay isang uri ng unsaturated fat na nililikha sa proseso ng hydrogenation, kung saan ginagawang solid ang likidong mantika upang mapahaba ang shelf life ng produkto. Sa mga dekadang nagdaan, ang ganitong uri ng fat ay naging pangkaraniwan sa margarine, baked goods, fast food, at iba pang processed foods. Subalit noong 2006, nagsimulang ituro ng mga pag-aaral ang masamang epekto nito sa puso. Ayon sa New England Journal of Medicine 2006, ang pagkonsumo ng trans fat ay direktang konektado sa pagtaas ng low-density lipoprotein LDL o bad cholesterol at pagbaba ng high-density lipoprotein HDL o good cholesterol para sa mga matatanda. Ang ganitong epekto ay lubhang kritikal. Ayon sa American Heart Association AHA, ang kahit kaunting konsumo gaya ng 2 gramo ng trans fat kada araw ay maaaring magpataas ng panganib ng coronary heart disease ng hanggang 23%. Ito ay dahil ang trans fats ay nagpapasimula ng inflammation sa loob ng blood vessels, nagpapataas ng triglycerides at nagdudulot ng arterial plaque buildup. Lahat ng ito ay pangunahing salik sa pagbuo ng atake sa puso o stroke. Bukod sa epekto sa puso, may ebidensya ring nagsasabing ang trans fats ay may kaugnayan sa cognitive decline. Ayon sa isang cohort study na isinagawa sa Japan at inilathala sa Neurology Journal 2019, ang mga individual na may mataas na trans fat level sa dugo ay may 75% na mas mataas na panganib ng demensya kumpara sa mga may mababang antas. Para sa mga senior, kung saan natural nang bumabagal ang memorya at cognition, ang ganitong uri ng fat ay dapat iwasan hanggat maaari. Sa kasalukuyan, maraming bansa, kabilang ang Pilipinas, ay may mga patakaran na naglilimita o tuluyang nagbabawal sa paggamit ng trans fats sa mga produktong pagkain. Noong 2021, inilabas ng Department of Health ang Administrative Order No. 2021-0039 na nagbabawal sa paggamit ng industrially produced trans fatty acids, ITFA, sa processed foods simula Hulyo 2023. Gayunpaman, maaaring mayroon pa ring mga produkto sa merkado na naglalaman ng partially hydrogenated oils na indikasyon ng posibleng trans fats, kaya mahalagang maging mapanuri sa pagbabasa ng nutrition labels.
Hindi lahat ng margarine ay masama, ngunit ang uri at label ang mahalagang tignan. Ang mga soft margarine na nakalagay sa tub ay kadalasang mas mababa ang saturated fat at halos walang trans fat, lalo na kung may label na non-hydrogenated o trans fat-free. Sa kabilang banda, ang stick margarine ay mas mataas ang posibilidad na naglalaman ng trans fats. Sa mga senior na may kasaysayan ng hypertension o cardiovascular disease, mas mainam ang paggamit ng natural oils tulad ng olive oil o avocado oil sa halip na margarine. Kung nais pa ring gumamit ng spread sa tinapay o lutuing pagkain, maaaring subukan ang alternatibong plant-based spreads na may label na low saturated fat at walang hydrogenated oils. Ayon sa British Dietetic Association, ang tamang uri ng unsaturated fat, kung ginagamit sa tamang dami, ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng LDL cholesterol at pagpapanatili ng malusog na daluyan ng dugo. Sa kabuuan, ang margarine at imitation butter ay hindi likas na masama, ngunit ang uri na may trans fats ay dapat iwasan ng mga matatanda. Sa tulong ng tamang kaalaman, pagbabasa ng label, at pag-prioritize ng healthy fats, maaaring mabawasan ang panganib ng sakit sa puso at utak at mapanatili ang mas matatag na kalusugan sa pagtanda. Ang 5 pagkain na ating tinalakay, processed meat, instant noodles, soft drinks at powdered juice, puting tinapay, at margarine ay karaniwang bahagi ng araw-araw na dieta ng maraming matatanda. Bagaman hindi agad-agad nararamdaman ang epekto, ang patuloy at walang kontrol na pagkonsumo ng mga ito ay maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon sa puso, puto, utak at metabolism ng senior population. Mahalagang tandaan na ang kalusugan sa pagtanda ay hindi lamang nakasalalay sa gamot at ehersisyo, kundi sa araw-araw na pagpili ng pagkain. Ang kaalaman sa kung alin ang dapat iwasan at alin ang maaaring palitan ng mas masustansyang alternatibo ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas maayos at aktibong pamumuhay. Para sa mga matatandang may mga kasalukuyang kondisyon tulad ng alta presyon, diabetes, o osteoporosis, inirerekomenda na kumonsulta sa doktor o rehistradong nutrisyonista bago baguhin ang kanilang meal plan. Sa halip na lubusang alisin ang mga pagkain sa listahang ito, maaaring simulan sa unti-unting pagbabawas at pagpapalit ng mas ligtas at natural na pagkain. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-like at i-share sa inyong mga kaibigan o kapamilya na nasa edad 60 pataas. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang impormasyon ukol sa nutrisyon, kalakasan at kalusugan para sa senior citizens. Ingat sa pagkain, alagaan ang katawan. Ang bawat desisyon sa hapagkainan ay hakbang patungo sa mas mahabang, mas malusog na buhay.